Magandang araw mga kaibigan. Ang ating dark chocolate. Okay. Naubusan na po ang stock ng dark chocolate dahil homemade lang ito. Mas marami yung order kaysa yung supply. Kaya wag muna kayong mag-order. Mga itong weekend na lang pwedeng mag-order. Okay. Pag-usapan natin ngayon itong kalagayan ni Ka Eric. Yung ikinulong na siya sa Senado dahil ayaw niya talagang sabihin sino ang source niya sa Senate. Yung napag-alamang report na 1.8 billion pesos na ang gastos ni Speaker Martin Romualdez sa kanyang mga biyahe-biyahe. Nakakulong. Okay. Ako, lalo akong humahanga kay Ka Eric. Kung ako ang nasa kalagayan niya, hindi ko rin i-reveal ang aking source o sources. Bahala nang makulong ako. Yan ang taong maprinsipyo at sige lang Ka Eric, tiis-tiis ka lang muna dyan. Romans 8:28, ito palagi ang aking basihan sa buhay, ano? Sabi ng Panginoon, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Wala pong aksidente na nangyayari sa buhay ng tao. Lahat yan inaalaw ng Diyos for a better purpose. So, think last election, nagkandidato si Ka Eric, party list, hindi nanalo. Ang nakikita ko dito, dahil yung public awareness kay Ka Eric tumataas pinapasikat siya ng Kongreso. So, kung ako si Ka Eric, matutuwa pa ako na ikinulong ako sa Kongreso. Aani at aani ka ng maganda, Ka Eric, dahil ipinapakita mo yung tunay mong pagkatao. Ito, basahin ko lang itong mga comments. Buong tapang na nilabanan ni Ka Eric ang mga tiwaling kongresista sa Kongreso. Saludo ako sa iyo, Ka Eric. Yung ipinost ng Laban Kasama ng Bayan tungkol nito, in just 8 hours, more than 100,000 subscribers na. Views. Ito pa, Ka Eric, kahanga-hanga ka. Ikaw ay isang totoong Pilipino dahil ipinaglalaban mo ang iyong karapatan at ng iba. Okay? Tama ang ginawa mo. Hindi ka pwedeng pilitin magsalita kung ayaw mo. May batas na nga Soto Law. Si ex-senator Soto, media practitioner din yan. Alam niya yung tungkol sa mga source. Kaya gumawa ng batas para proteksyonan ang mga sources. Itong mga congressman, ini-interpret nila ang batas na yon in their own favor. Self-serving yung kanilang interpretation. Kaya nakakaano? Mabuhay ka, Ka Eric. Huwag kang mag-alala. Ikaw yung taong nagbalik loob sa gobyerno, dapat pinapangalagaan ang karapatan mo. So, ang dami pa. Hero ka na, Ka Eric. Napanood ito ng million Pilipino sa loob at labas ng bansa. Yes. Isang bagong bayani. Mamaya, mag-compose pa ako ng kanta na may bagong bida, Ka Eric, kahanga-hanga. Next vlog ko na lang yon. Kantahan ko rin tong si Tambaloslos. May always kontrabida, Tambaloslos, walang forma. So, ano pa ang makuha natin sa hearing na ito? Ito na po yung sinasabi ni Maharlika, yung kanyang mga expose na
ang palasyo o ang administrasyong PBBM gagawa sila ng paraan para mapasara ang SMNI. So dito, nakasilip sila ng butas. Yung report, 1.8 billion expenses, yan na, tinitira na nilang SMNI. Meron ng kongresista na naghain na ng resolusyon na dapat parusahan ng SMNI. Ito na po, curtailment ng freedom of the press. Gusto nila, itong administrasyong ito, na walang kumukontra, walang nagsasalita. Etong SMNI, 3 mainstream media na lang ang pinanganlan ni Maharlika na bumabati ko sa administrasyon. SMNI, Remate at saka Abante. Yan. So gustong ipasara ng administrasyon itong 3 at sinisimulan na ang SMNI. So, panito, laban ng katotohanan versus kasinungalingan. Laban ng hustisya at pang-oppress, pang-api. So, fight. SMNI, fight kay Eric. Ulitin ko, milyon-milyong Pilipino ang nakapanood yung hearing. Ituloy mo lang yan. The longer, the better nga ma-detain ka. The longer, the better. Malapit na ang 2025. Kakandidato ka ulit sa iyong party list. Ikakampanya ka namin. Dahil ikaw, tunay kang ang bayani. Tunay kang makabansa. May pagmamahal ka sa bayan. Balik tayo sa issue. Yung 1.8 billion na expenses, travel. To me, napaka-totoo. Kasi, napag-alaman natin, dahil sa expose ni Ka Eric, may 2.6 billion pesos na traveling expenses ng mga kongresista na kontrolado ito ng Speaker of the House. Pinagmamayabang ng Kamara na 369 million lang ang nagastos. So, ang dami pa yung naiwan. Ang dami pa, 2.3 billion pa. Kanino yun? Every time na magbiyahe ang Pangulo, nandyan palagi si Speaker Martes. Saan niya kinukuha yung panggastos siya? Alangan naman na charge to the office of the President. Ganun lang ka, simpleng analysis yan . Of course, yung biyahe ng Speaker of the House, kasama na si Congressman Sandro at iba pang mga charge to Speaker, yun na yun. Makakagastos talaga. Hindi na kailangan ng common sense will dictate. Totoo yun. Ako, naniniwala ko. Galit lang mga kongresista kay na booking na naman sila. Kaya, again, perception lang ito. Naniniwala ako sa binitawang kataga ni Tatay Digong na most rotten agency or institution itong Congress. Wala na yan. Hindi na yan mababago. Ano ba itong ginawa kay Eric? Abusive din itong yung mga kongresista nga nagpakulong, mga abusado rin. Hindi marunong gumalang sa karapatang pantao. Nang dahil lang natamaan yung pride nila siguro, na-expose yung grabing gastos, billions. Like leader, like follower. Kasi ang Pangulo, billions din ang gastos niya magbiyahe. Sumunod si Speaker of the House, billions din. Sumunod ang DNR Secretary, 1.1 billion pesos din.
Oh, I don't know yung ibang mga ano, hindi lang pa nabubulgar. Kaya magpasalamat tayo at may kagaya ni na kay Eric. Magpasalamat tayo at may mga puting ahas. Ayan o. Dahil sa mga puting ahas ni Maharlika. Ayan, yung puting ahas ni ka Eric. Ako rin, paminsan-minsan may puting ahas ako. Eh di na ibubulgar natin yung katotohanan na pilit tinatago ng administrasyon ito. Niloloko nila ang taong bayan. Again, suportahan po natin si ka Eric. Pagdasal po natin, makomfort siya na lalo siyang magpakatatag dahil aani at aani siya. Kung ano ang itinanim, aanihin. Nagtatanim ka ka Eric ng kabutihang loob, ng prinsipyo, pagmamahal, aanihin mo yan pagdating ng 2025.